Pantalan ay hindi mapakali si Grandmaster Li Chenkyu nag-aalala patungkol kay Shin Lang, nag-o-overthink. Teka lang sambit niya nang makita ang mga paparating hindi ba't iyon ay si Young Master Shin, si Young Master Shin ay bumalik na. So talaga raw palang nagawa nitong madil si Wu Tuzi grabe, ang mga paraan nito ay talagang napakapambihira. Mula doon ay umahan na ang apat ang mga elders ng Futu Mountain ay naghanda ng 2 horse carriage at lulan ng mga carriage na ito, ay binabalak nilang simulan ang paglalakbay patungo sa southern region kung saan matatagpuan ang sinasabing ancient ruins. Hindi gaya ng paglalakbay nila papunta rito kung saan napaka-strikto at ang daming inspection sa pagkakataong ito ay iba sapagkat dala-dala ng sinasakyan nilang carriage ang banner ng Futu Mountain kung kaya naman ang area na kanilang madaanan ay nagmimistulang lupang tinalikdan, ang lahat ay tumatabi sa daan. Ano sambit ni Shin Lang sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla walang anumang inspection o kaya naman checkpoint siya'y hindi makapaniwalang ganito lang kadaling makadaan sa teritoryo ng Chu bukod pa dun ay umano'y napakalinaw na napakaraming mga fresh na wagon tracks at horse hoof prints sa daan, yet wala kang makikitang kahit na isang tao. Pagdaan nila sa Jiang State ay ganoon din normally ang mga cavalry ng Jiang State ay madalas na nagpapatrol sa buong grasslands gayunpaman sa pagkakataong ito, ay walang kahit na isang taong nakita si Shin Lang. Nagtanong siya kung bakit walang makikitang kahit na isang cavalry soldier dito tumugon si Master Wu Tuzi na dahil sa ang Futu Mountain ay nakapagpadala na ng route map in advance sa Chu State Yu Great Nan at Nano State, kung kaya naman wala ng mga tao pang lumilitaw sa ruta. Pagkatapos na makadaan ng mga Futu Mountain carriage sa Jiang State sila ay nakapasok na sa Great Nan o Danan State, which is ang teritoryo ni King Jingjun. Interesting sambit ni Shin Lang sa kanyang isip ang Great Nan State ay nakatanggap din ng route map yet si Jingjun ay hindi nagbigay ng order upang tumabi ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang atensyon ay natuon sa mga sundalo ng Great Nan. Umano'y ang mga sundalong ito ay hindi naman ganoon katatangkad at hindi nga maituturing na matipuno yet ang mga ito, ay talagang napaka-fierce. Marahil kung titingnan ang mga ito ay mga payat subalit ang muscles ng mga ito ay napaka-solid at punong-puno ng explosive power ang equipment ng mga ito ay mukha lang magaspang subalit sa battle, ito'y nagtataglay ng matinding lakas. Karamihan sa mga shaman tribesmen ay nagsusuot ng rattan armor at mga sandals na gawa sa straw maging ang kalasag ng mga ito ay gawa rin sa rattan ang mga panang bitbit ng mga ito ay hindi refined ni hindi nga ganoon kalaki kaya kung titingnan, ang mga ito ay mukhang army na binuo mula sa isang primitibong tribo. Gayunpaman ang mga ordinaryong palaso ay hindi makakatagos sa ganitong uri ng rattan armor at rattan shield at maging ang slash ng blade, ay maaaring ang maidulot lang ay ang mag-iwan ng malalim na marka. Kung titingnan ang kanilang mga pana ay napakagaspang subalit ang katawan ng mga panang ito ay napakakapal binaluktot mula sa isang buong malakit matibay na piraso ng kahoy, at ang bawat isa ay mayroong bigat na halos 100. Ang mga ito ay maituturing na super heavy bows at the very least, ay di hamak na mas malakas kaysa sa mga pana ng U-State. Maging ang mga blades na nasa kanilang tagiliran ay high-quality steel weapons na isinupply ng Western regions, napakatalas at tibay. Pagkatapos nun ay nagkataong nasaksihan ni Shin Lang ang ginawang paghunt ng ilang mga shaman tribe warriors habang tumatakbo sa kahanga-hangang bilis, ay nagagawa nilang accurate na mapatamaan ang mga ibon na lumilipad sa gubat. Impressive sambit ni Shin Lang sa kanyang isip ang mga warriors ng shaman tribes ay talagang nagli-live up sa kanilang reputasyon, mukhang ang U-State ay nasa malaking trouble sa pagkakataong ito. Ang carriage ay tumulin sa eastern region ng Great Nan na gawa ng makapasok sa Nano State at dito, ang buong tanawin ay ibang-iba. Ang 150,000 strong army ng U-State ay nag-stretch ng walang katapusan kasing layo ng natatanaw ng mata si Nanggong Princess Ning Luo at Great General Zulin, ay patuloy sa pag-deploy at pag-command ng mga hukbo. Hindi mabilang na mga labor ang wala pa ring tigil sa frantic na pagkukonstruct ng mga defensive lines at fortress sa ibayo ng 3 fortress ng Nano State, ang lupain ay makapal na nababalutan ng mga fortress at trenches kahit saan. Ganito ang naging reaksyon ni Shin Lang sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nakapunta sa isang battlefield na mayroong ganito katinding scale ito'y higit na mas magnificent, kaysa sa nai-imagine niya.
Pagkatapos nilang makalampas sa Nano State sila ay nakapasok na sa Tiannan Province ng Yu State then sila ay nagbago ng direksyon nagsimulang tumungo sa timog hanggang sa marating nila ang isang baybayin kung saan isang seafaring ship na ang naghihintay sa kanila, mayroong dalawang flag na nakasabit. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na ang main flag ay nabibilang sa Futo Mountain habang ang isa naman na mas maliit ay sa South Sea Sword Sect. Ang barkong ito ay malamang na pag-aari ng South Sea Sword Sect, lumalabas na mukhang ang relasyon sa pagitan ni Yan Nanfei at ng Futo Mountain ay talagang napaka-close. Mula dun sila ay naglayag sa loob ng isang araw at 2 gabi nang mayroong matanaw sa hindi kalayuan sa kanyang isip ay napatanong si Xinlang kung sa wakas ba ay narating na nila ang destinasyon, ang ancient ruin ba ay narito na sa isla na ito. Li Chen-Qiu lahad ni Master kung ang mga ito raw ay hindi maaaring bumaba ang mga ito, ay kailangang manatili lang dito sa barko. Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip ang bagay na ito ay absolute contempt Sword King lahad niya ito raw ay manatili na lang dito sa barko at hintayin siya, wag nang mag-alala papatungkol sa kanya. Pagkatapos nilang lumalim sa mismong isla ay mayroong napansing kakaiba si Xinlang ang aura na ito sambit niya sa kanyang isip ito raw ay napaka-strange suffocating ngunit hindi ito raw ba ay dahil sa humidity at air pressure hindi, mukhang hindi rin daw ganoon. Oo tama malamang na ito raw ay dahil sa magnetic field ang magnetic field sa isla na ito ay napaka-strange na nakakaapekto na sa utak ng mga tao, at nagdudulot ng natural na sense of dizziness o pagkahilo. Moreover ang magnetic field lang ay hindi sapat upang magkaroon ng ganitong uncomfortable effect sa mga tao ang pinakamahalagang factor dito, ay ang radiation. Ang electromagnetic environment at radiation levels sa isla na ito, ay higit na mas mataas kung ikukumpara kaysa sa ibang area. Sa sumunod na sandali ay napatanong si Xinlang, kung iyon na ba ang entrance ng ancient ruin. So ganoon daw pala nang mayroong mapagtanto ang fragment na hawak ng dambuhalang kamay na iyon, ay ang susi upang mabuksan ang entrance ng ancient ruin na ito. Ang bagay na ito ay ang tinatawag na four-color theorem kilala rin bilang four-color conjecture, which is isa sa 3 conjecture sa modern mathematics. Sa unang tingin ang conjecture na ito ay mukhang napakasimple na kahit na ang mga middle school students kapag nakita ang problem, ay magiging eager na pumulot ng ballpen at agad na susubukang resolbahin ang problem. Gayunpaman once na sinimulan mo na sa pag-solve ay mapagtatanto mo, na ang problem pala na ito ay nakakabaliw sa hirap. Well talaga namang ganoon dahil kung hindi lang ganoon ito ay hindi ire-regard bilang isa sa 3 great conjectures ng modern world, nakatayo katabi ng Fermat's theorem at Goldbach conjecture. Sa loob ng daan-daang taon ay walang sino mang scientist ang nagawang makakumpleto sa conjecture na ito maging ang maraming mga genius-level researchers na sumubok ay nabiguring lahat, kagaya na lamang ni Poincare at Franklin. Hindi hanggang sa taong 1976 kung saan 2 computer ang pinaandar sa loob ng 1,200 oras at mag-perform ng 10 bilyong verification sa wakas, ay nakumpleto na rin ang foolproof na conjecture na ito. No wonder dugtong pa ni Xinlang sa kanyang isip no wonder na ang Futo Mountain Tianya Haigezu Tian Pavilion Shuangkong Temple at iba pang mga transcendent factions ay nagtipon lahat dito, ang lahat ay eager na ma-obtain ang nilalaman ng ancient ruin na ito. Nabanggit ni Master Wu Tuzi na ang mga ito ay gumasta na ng mahigit sa kalahating taon sa strategic level ruin na ito o so maging si Princess Ninghan daw pala, ay dumating na rin dito. Gayunpaman ito pa rin ay useless mayroon lang 12 ng mga genius ang narito let alone kalahating taon kahit na ang mga ito'y bigyan mo pa ng ilang taon, ang bagay na ito'y hindi pa rin mareresolba ng mga ito. Sa kabilang banda para sa kanya ang bagay na ito ay napakadali lang sapagkat siya ay nakatayo sa balikat ng mga giants at higit sa lahat, siya ay mayroong AI brain. Ang dalaway sinabihan ni Master Kung na maghintay na lang muna dito, siya ay magre-report lang. Si Elder Kung ay agad na tumungo sa headmaster ng Futo Mountain upang mag-report o sambit ni Xinlang sa kanyang isip so ito pala ay ang master ng Futo Mountain, ito raw ay napakabata. Ilang sandali pa ay bumalik si Elder Kung sinabihan si Xinlang na ang bagay na iyon ay maaari nitong isolve dito, ito ay maaaring kumuha ng papel at panulat. Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip talaga raw bang ganoon na lang kami na maliit ng mga transcendent factions ang lahat ng mga living beings ngunit kung iisipin mo raw ng maigi ang patungkol dito, actually ito ay normal lang.
Sa mata ng mga transcendent factions na ito sila ay ang nagre-represente ng advanced civilization habang ang mga taong katulad niya, ay hamak lamang na mas mababa pa sa primitibo. Ang 12-12 taong narito ay naniniwalang silang lahat ay mga supreme geniuses, kaya syempre siya ay hindi siseryosohin ng mga ito. Gayunpaman sa ngayon si Mulan ay wala ng ganoong karaming oras na natitira kaya kailangan niyang masolve ang difficult problem na ito sa lalong madaling panahon, as quick as possible. Nagtanong si Master Wu Tuzi kung mula rito ay nakikita ba nito ng malinaw ang mapa o hindi, tumugon si Shin lang na nakikita niya ng malinaw, at ito'y kayang-kaya niyang masolve sa loob lang ng 30 minuto. Iyon daw ay isinusumpa niya rito kapag siya ay nabigo, maaari nitong tagpasin ang kanyang katawan sa libo-libong piraso dito mismo on the spot. Hamtugon ni Master Wu Tuzi sabay baling, ngunit Master dugtong ni Shin lang ang ipasolve sa kanya sa papel ang difficult problem na ito upang i-publish lang ng headmaster ng Futo Mountain pagkatapos hindi raw but basically ito ay katulad lang ng pagkakaroon ng super incredible discovery subalit kapag inanunsyo na sa mundo, ang pangalan ng author ay nagiging iba na. Tumugon si Master Wu Tuzi na alam niya't nagsimulang humakbang, patungo sa kinaroroonan ng headmaster. Headmaster, bungad niya, si Shin lang ay capable sa pag-solve sa difficult problem na ito at umano, ito'y kayang-kaya nitong resolbahin sa loob lang ng 30 minuto. Tumugon ang headmaster na ito'y papuntahin muna nito rito at subukan sa kanan nila pag-usapan ang patungkol sa iba kapag ito ay nasolve na nun. Gayunpaman, sinabi ni Master Wu Tuzi na gusto nung umakyat mismo sa stellar map upang sumubok. How outrageous ang bit ng headmaster sa kanyang isip, ano ito raw ba ay hindi natatakot, na makakaladkad nito sa kahihiyan ang Futo Mountain? No way, absolutely not, tugon niya sabay baling. Tuzi, alam niyang hindi madali para rito na sa wakas ay magkaroon na ng disciple, talagang siya ay masaya para rito, gayunpaman hindi niya alam kung anong mga tricks ang ginamit nun upang iyon ay protektahan nito ng ganito. Kung hindi nun alam kung papaano lumugar, mas mainam na iyon ay i-expel na lang. Sa loob lang ng 30 minuto, giit ni Master Wu Tuzi, umano'y kapag hindi nagawang masolve ni Shin lang ang problem na ito sa loob ng 30 minuto, isusuko niya ang kanyang posisyon bilang elder ng Wamo Hall. Binigyang diin na ang mga bagay na binibitawan niya, ay talagang ginagawa niya. Of course kapag ito ay tumangging mag-agree, direkta niya nang isusuko ang kanyang posisyon bilang elder ng Wamo Hall. Sa kanyang isip ay napatanong ang headmaster kung anong uri ng tricks ang ginamit ng pretty boy na Shin lang na ito, upang mabawitch ng ganito ang isang taong katulad ni Tuzi. Hay, buntong hininga niya, forget it, kahit na ito ay pamalya pa hindi rin naman magkakaroon ng ganoon katinding impact at most sila'y mawawalan lang ng kaunting pagmumukha. After all, ang lahat ng transcendent factions ay nagpalitan na rin naman sa pagsubok sa loob ng ilang beses, ngunit kabiguan lang din ang natamong resulta. Tuzi, baling ng headmaster, ang taong ito ay maaari niya rong hayaang sumubok subalit kapag ito ay hindi nito nagawang masolve sa loob ng 30 minuto dapat na ito'y agad nitong i-expel sa sekta. Ang mga ganitong uri ng disciple ay hindi nila kailangan. Thus sa puntong ito nga ay tinawag na ni Master Wu Tuzi si Shin lang. Pagkarating ay agad na pumosisyon, isinama si Shin lang sa pagtalon patungo sa sinasabing stellar map. Shin lang lahad ni Master Wu Tuzi sa itaas kapag ito ay hindi nito nagawang masolve sa loob ng 30 minuto siya ay magre-resign sa kanyang posisyon bilang elder ng Wamo Hall, at i-expel ito mula sa sekta sa parehong pagkakataon. No problem, tugon ni Shin lang sabay dugtong sa kanyang isip na malamang na ni hindi alam ng kanyang master kung gaano kahirap ang sinasabing difficult problem na ito. Hindi raw ba dahil kung hindi lang ganoon bakit siya nito hahayaang umakyat dito? Mukhang talagang ito ay kaso ng kasabihang ang taong ignorant ay walang kinakatakutan. Nagsindi ng incense si Elder Kung upang magsilbing timer. Sa kabilang banda naman ay kinuha ng Futo Mountain Headmaster ang atensyon ng lahat mga senior brothers. Lahad niya ang Shin lang na ito ay kasalukuyang disciple ng kanilang Futo Mountain at ngayon, ay ire-represente nito ang kanilang Futo Mountain sa pag-attempt na pag-solve sa difficult problem ng isang beses. Hasambit ng kalbo, isa na namang mayabang na genius Shin lang. Lahad naman ng isang tiya niya high scholar Shin lang umano'y ang isang local genius na katulad nito ay walang kaalam-alam patungkol sa imensidad ng heaven and earth, hamak lamang na palaka sa ilalim ng balon, kaya bakit pa sila mag-aaksaya ng oras upang panoorin lang ito?
Shinlang sambit naman ni Princess Ninghan inaamin niya rong ito'y medyo matalino minsan na nitong narisolba ang isang difficult problem na ni-release noon ng tiya niya gayunpaman maging para sa kanya ang problem na iyon ay napakadali lang, maging si Zuning nga ay kayang-kaya iyong gawin. Para naman doon sa difficult chess puzzle patawad ngunit actually ang chess puzzle na iyon siya mismo ang gumawa kasama ang ilang mga elders. Ang tinutukoy ni Princess Ninghan dito ay yung chess puzzle na sinolve noon ni Prince Ningxing sa ginanap na border hunt. Ang four-color theorem na ito ay absolutely hindi isang problem na maaari mong masolve sa isang flash lang ng inspirasyon dugtong ni Princess Ninghan ito'y nangangailangan ng matindi napakatinding kalkulasyon walang paraan upang madaya nito ang daan nito isang hamak lamang na palaka sa ilalim ng balon, how ridiculous. Incredible sambit naman ni Shin lang sa itaas ito raw ay talagang incredible ang layout ng stellar map na ito, ay nag-push sa difficulty ng four-color theorem patungo sa absolute limit. Daan-daang irregular na mga rehiyon kung saan maraming mga area ang nag-e-intertwine at nagbi-blend sa isa't isa, ito ay ibang-iba kung ikukumpara sa ordinaryo lang na mga mapa. Kung ang isa ay magagawang makumpleto ang coloring ng stellar map na ito then although hindi masasabing mapapatunayan ng buo na ito ay isang four-color conjecture, basically ito pa rin ay maituturing na 99.9999% ng kumpleto. Next ay gagamitin niya ang apat na magkaibang kulay upang markahan ang bawat rehiyon ng planetary map na ito sa anumang sirkumstansya, ang panglimang kulay ay hindi maaaring magamit. Sa daan-daang rehiyon na nag-e-intertwine ng ganito ka-intricate ibig sabihin mayroong mga tens of billions na posibleng arrangements, yet ang nag-e-exist na tamang arrangement o tamang sagot ay iisa lang. Kung kaya naman para sa mga transcendent factions na ito upang magawang makumpleto ang coloring ng stellar map na ito kahit na sila ay mag-gather pa ng ilang daang mga tao mag-calculate ng magkasama at gumamit ng elimination method, ay aabutin pa rin ng ilang taon. Noong 1976 ang four-color conjecture ay nagawang marisolba ng dalawang computer sa loob ng 1,200 oras na computation subalit para sa kanyang utak, siya ay natatakot na ang kakailanganin lang ay single instant. Sa mismong sandali ay inactivate ni Shin lang ang kanyang brain power at ang calculation ay nagawa niyang makumpleto, sa loob lang ng 0.012 seconds. How lonely sambit niya sa kanyang isip umano'y masyadong nakakalungkot na maging ganito ka-invincible master lahad niya, siya raw ay tulungan nito sa pagkulay. Nagtanong si Master Wu Tuzi kung anong kulay sabihin lang daw nito sa kanya, at kukulayan niya agad. Thus ang nangyari ganoon na nga ang mga kulay na dinictate ni Shin lang ay sinunod ni Master Wu Tuzi at mula doon, ay lumipas na ang 3 minuto. Grabe sambit ng tiya niya High Scholar ito raw ay napakabilis mahigit sa kalahati na ang nakulayan bukod pa doon, ay wala pang kahit na isang pagkakamali so far. Sinabi ng isa na ito ay higit na mas impressive na kaysa sa mga naunang sumubok at mula rito, ay dagdag na 3 minuto pa ang dumaan. Sa puntong ito ay ang final section na lang ang natitira no way sambit ng isa sa kanyang isip hindi raw ba kaya na ang Shin lang na ito ay talagang, ang anggulo ay humawi patungo kay Shin lang. Sa kanyang isip ay inilahad na sa final section kahit na baboy ay makakapagsabi na ito ay dilaw, kung kaya naman siya na si Shin lang kahit na hindi pa magsalita kahit na ang section na ito ay iwanan niya pang blanco ay sapat na upang ipakita sa mga ito na kung tawagin ay mga great factions na gayunpaman sa pareho ring sandali ay umalangaw ang boses ni Master Wu Tuzi, sumisigaw nagtatanong kung bakit ito huminto ito raw ay magsalita, at sabihin na kung ano ang kulay ng final section. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Shin lang ang lahat ay tama sigaw ng isang scholar napaka-terrifying sambit naman ng isa pa kasabay ng pagsambulat ng mata ito raw ay napaka-terrifying, ni ilang minuto pa raw ba ang lumipas. Inilahad ng isa na hindi mabilang na ng mga geniuses ang gumugol ng kalahating taon subalit hindi pa rin nagawang marisolve yet ang Shin lang na ito dumugtong ang isa pa na ito ay hamak lamang na native sa lupaing ito isang individual, na hindi kailanman nakatanggap ng anumang impluensya mula sa alinmang advanced na ancient civilization. Sa parehong sandali ay mayroong maririnig na ingay dahilan naman upang mapalingon ang isang scholar na patanong kung ano ang tunog na ito, na tila ba mayroong sinampal sa pagmumukha. Ang lahat ng atensyon ay natuon kay Shin lang ahehe lahad niya may apologies, mayroon daw kasing lamok.
Ganito ang naging reaksyon ng ibang scholar sa kanilang narinig na pamura ang environment ng lugar na ito ay napaka-espesyal na niwala ngang anumang buhay na nilalang ang nandito paano pa ang hamak lamang na lamok how annoying sambit naman ni Elder kung sa kanyang isip, ang brat na iyon ay actually nag-show off sa pagkakataong ganito. Beach sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip habang nakatingin kay Princess Ninghan na nasa ibaba ano ang pagmumukha nito, masakit ba o hindi. Ang mga ito ay gumugol ng kalahating taon subalit hindi pa rin nagawang marisolba ang difficult problem na ito habang siya na si Young Master Shin ni hindi pa nga umabot ng 30 minuto ay nagawa ng marisolba noong ito'y pinuntahan niya noon hindi raw ba't napakayabang nito subalit ngayon ano na, si Shin lang ay tumawa. Shin lang sambit naman ni Princess Ninghan sa kanyang isip, talagang hindi niya ini-expect na ito'y magagawa nitong marisolba sa loob lang ng napakaikling panahon. O may dugtong ni Shin lang sabay hampas mayroon na namang lamok isang bagay na mas lalong nagpainis sa mga scholar umano'y ang taong ito, ay talagang lubhang napaka-shameless. Hasambit naman ng headmaster sa kanyang isip talagang iyon ay nagawa nitong marisolba ng ganon-ganon lang lumalabas na ang talent ng Shin lang na ito sa art of calculation ay talagang napakataas pues kung ganon once na mabuksan na ang ancient ruin, ang right sa pagdevelop sa ruin na ito ay mapupunta sa kanilang Futo Mountain. Muling inactivate ni Shin lang ang kanyang eyebrows sa kanyang isip ay inilahad na ang problem na ito ay maituturing na nanarisolba ngayon subalit ano ang susunod nasaan ang entrance, papaano nila ito mabubuksan. Ano ang ancient ruin ba na ito ay actually mayroong kakayahang i-block ang kanyang X-ray vision o ang outer shell nito ay sadyang lubhang napakakapal lang, dahilan upang hindi tumagos ang kanyang X-ray vision. Sa mismong sandali ay nagliwanag ang kinatatayuan nilang stellar map agad na hinawakan ni Master Wu Tuzi ang kanyang kamay at isinamang tumalon, isang pagsabog ang dumatal. Sa gitnang bahagi ng stellar map ay mayroong makikitang nakabaon na kung anong bagay ano sambit ni Shin lang sa kanyang isip ito na ba ang susi, si Master Wu Tuzi ay agad na tumalon pabalik. Ang susi ay kanyang sinimulan sa paghugot sa parehong sandali sa bandang ibaba, ay unti-unting lumitaw ang isang kahon na parang kahon ng elevator. Napatanong si Shin lang kung ito na ba ang entrance ng ancient ruin na ito ang susi ay sinimulang isalpak ni Master Wu Tuzi sa sumunod na sandali, ay mayroong pintong nagbukas. Sa wakas nabuksan na excited na sambit ng isa sa pagkakataong ito sambit naman ng tiya niya Haige Scholar umano'y sa pagkakataong ito talagang nakastrike ng yaman ang Futo Mountain habang ang isa namang nasa likod na 235 araw nang narito, ay napaiyak sa inggit. Maraming salamat lahat ng Futo Mountain Headmaster umano'y maraming salamat sa lahat ng mga senior brothers na narito sa pagpapaubaya sa kanila sa tsansa na ito congratulations tugon naman ng mga scholar congratulations sa Futo Mountain, at congratulations sa kanilang junior brother. Nagtanong ang isa kung ano pa ang itinatayo-tayo ng mga ito sila raw ay umalis na inilahad ng isa pa na hindi niya inaasahan na ang Futo Mountain ay ang siyang mananalo sa bandang huli what a waste, umano'y napakasayang. Shin lang lapit naman ng headmaster magmula ngayon ito ay great contributor na ng kanilang Futo Mountain Elder kung baling niya pagkatapos nilang makabalik ito ay i-register nito sa kanilang record si Shin lang ay kailangang makapasok sa ilalim ng branch ni Elder Wu Tuzi, at maging isang disciple ng Wamo Hall. Tumugon si Elder kung na sinusunod niya ang decree ng headmaster subalit ang taong ito ay paulit-ulit na nang forge ng kanilang Futo Mountain token kung kaya headmaster pakiusap siya ay bigyan nito ng instructions papaano nila ito dapat na i-handle. Tumugon lang ang headmaster na ang merit at fault nito ay nagka-cancel out sa isa't isa. Headmaster lapit naman ni Master Wu Tuzi siya raw ay nangako na kay Shin lang na kapag ka nagawa nitong mabuksan ang ancient ruin once na sila ay makahanap ng Shi Sui Jing, ang lahat ay mapupunta rito. Agreed tugon ng headmaster sabay utos kay Elder kung na magpadala ng signal bigyan ng order ang mga disciples ng Futo Mountain, na magsimulat opisyal ng magland sa isla. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang mga disciples ng Futo Mountain ang headmaster naman ay agad na nagbigay ng instruction ang unang grupo ay maaari nang pumasok sa ancient ruin at magsimulang mag-search subalit pakatandaan ng maigi, wag basta-bastang humawak kung saan-saan. Yes hiyaw ng mga disciples sinabi ni Master Wu Tuzi na siya ay tutungo rin upang maghanap ng Shi Sui Jing, alright tugon ng headmaster. Thus ang mga disciples nga ng Futo Mountain kalakip na si Master Wu Tuzi ay nagsipasok na sa parehong sandali, si Shin lang ay bumaling patungo sa kabilang direksyon.
After all siya ay isang hamak lamang na outsider kahit na siya pa ay nakapagbigay ng great service still siya pa rin ay hindi malayang makakapasok sa ancient ruin na ito, ang tanging magagawa niya na lang ay ang umasa at magtiwala sa kanyang master. Si Shin lang ay hindi tumayo lang sa entrance upang maghintay sa halip, siya ay gumala sa isla. Sa dagat ay makikita ang maraming mga barko si Shin lang ay hindi makapaniwala, na ang South Sea Sword Sect ay actually nag-mobilize ng ganito karaming mga barko. Next ay hindi lang sa o-occupy ng Futo Mountain ang isla na ito, maging ang nakapalibot na mga sea region ay tiyak na wawalisin din ng mga ito. Such an imposing display hindi raw ba kaya na ang Yan Nanfei na iyon ng South Sea Sword Sect ay personal na pumarito, upang bisitahin lang ang headmaster ng Futo Mountain. Ano ang maritime strength ng South Sea Sword Sect at Zuklan ay actually ganito ka-terrifying sa mahigit sa 100 mga barkong narito tiyak na mahigit sa 10,000 ang lulan kalakip na ang mga martial artists, tama raw ba? Ano ang inaasahan ng Zuklan at South Sea Sword Sect upang masuportahan ang ganito kalaking fleet? Ano ang inaasahan nila sa pagpapakain sa ganito karaming mga tao? Kung gusto niyang durugan ang Zuklan lumalabas na mukhang kailangan niya munang durugan ang South Sea Sword Sect ang pag-wipe out sa dalawang faction na ito, ay hindi magiging madali. Samantala sa entrance naman ng Ancient Ruin ay ganito ang eksena si Yan Nanfei ay nagpapaabot ng pagbati sa headmaster ng Futo Mountain at pagkatapos dito, si Yan Nanfei at Elder Kong ay nagkaroon ng sekretong negosasyon. Sinabi ni Yan Nanfei na ang little bastard na iyon ay actually nagawang makarating sa Futo Mountain nagtanong, kung bakit iyon ay hindi pa pinatay ni senior brother Kong. Tumugon si Elder Kong na ni-risk ni Wu Tuzi ang kanyang buhay maprotektahan lang iyon at ni willing pa na i-trade ang kanyang posisyon bilang elder ng Wamo Hall payagan lang ang Shin lang na iyon sa pagsubok sa pag-decipher sa sekreto ng entrance ng Ancient Ruin at sa hindi inaasahan, ay actually nagawa nung Marisalba. Ngunit lahat ni Yan Nanfei ngunit ang little bastard na iyon ay nag-iisa lang ngayon iyon ba ay hindi nila maaaring patayin, hindi tugon ni Elder Kong. Ang master ay nagsalita na ang taong iyon ay isang genius sa mathematical arts mayroon pang ilang mga lugar dito kung saan iyon ay kakailanganin nila sa pag-decipher, kaya iyon ay magiging useful pa sa kanila sa hinaharap. What a troublesome brat sambit ni Yan Nanfei sa kanyang isip idinugtong ni Elder Kong na maging si Ning Yuan Xian nga ay personal na sumulat sa headmaster nagre-request sa Futo Mountain na wag makialam sa affairs ng Yu Kingdom, at most specially wag galawin si Shin lang. Moreover ang teritoryo ng Futo Mountain ay nasa kanluran after all kaya kapag sila ay tumawid sa border at mag-take ng action, then ang tiya niya Haige ay hindi matutuwa at ganoon din naman ang Supreme Emperor. Hasambit ni Yan Nanfei ang kanilang Yu King ay halos hindi nga kayang protektahan ang kanyang sarili yet nasa mood pa na mag-alala patungkol sa mga affairs ni Shin lang ang dalawang iyon, ay talagang magkatulad. Dumugtong si Elder Kong na sinabi na rin ng headmaster na ang mga matters ng Royal Court ay kailangang marisolve within sa Royal Court mismo ang mga transcendent forces na katulad nila ay hindi dapat na masyadong makialam sa politics ng mga mortal kingdom dahil kapag na-provoke nila ang Supreme Emperor na iyon, ang losses na matatamo nila ay higit na mas matindi kaysa sa gains na matatanggap nila. Hasambit ni Yan Nanfei sa kanyang isip paulit-ulit nitong binabanggit ang katagang Supreme Emperor hindi raw ba kaya na ang respeto nito para sa emperador, ay higit pa kaysa sa respeto na mayroon ang ordinaryong mga mortal para sa emperador. Hindi senior brother lahat niya umano'y ang kanilang South Sea Sword Sect ay loyal sa Futo Mountain kung kaya naman sa pagkakataong ito upang maprotektahan ang sea domain na nakapalibot sa Ancient Ruin, ang kanilang hukbong pangkaragatan ay practically pinakilos ang lahat ng kanilang puwersa. Then kung ganun dagdag niya hindi raw ba't dapat na ang Futo Mountain ay magbigay din sa kanila ng ilang mga sandata at manuals mula sa misteryosong ancient civilization na ito dahil kung gaano ka magiging malakas ang kanilang South Sea Sword Sect, ganoon din kat hindi ang ilalago ng impluensya ng Futo Mountain sa rehiyong ito. Don't worry tugon ni Elder Kong sapagkat ang headmaster ay nagsalita na ang Yinde Hall ay nagsimula na sa paggawa ng mga arrangements ilang araw mula ngayon ay malaking bilang ng mga manuals at iba't ibang uri ng mga sandata ang ipapadala sa South Sea Sword Sect kaya ang mga ito ay maghanda na lang tumanggap, si Yan Nanfei ay nagpasalamat.
Sa puntong ito ay bumalik na sa entrance ng ancient ruin si Xin Lang. Sa kanyang isip ay inilahad na siya ay nagtataka kung mayroon bang Shi Sui Jing na nahanap si Master Wu Tuzi. Hindi kailangang iyon ay mayroong mahanap, simulan ay hindi maaaring mamatay ng napakaaga. Minsan nang sinabi ni Master Wu Tuzi na ang probabilidad na makahanap ng mga Shi Sui Jing o Marrow Cleansing Crystals ay 1 sa 6, subalit hindi nun sinabi na sa nagdaang 100 taon, ang total pa lang ng mga ancient ruins na nahukay ng Eastern World ay 6. In other words, sa nagdaang 1 siglo, iisang Marrow Cleansing Crystals pa lang ang nagawang madiskubre. Sa kanyang isip ay napatanong si Xin Lang kung bakit iyon ay hindi pa rin lumalabas kapag iyon ay hindi nakahanap ng anumang Marrow Cleansing Crystals. Anuman ang mangyari, siya na mismo ang personal na papasok upang maghanap. Kahit na wala pang mga Marrow Cleansing Crystals, kailangan niya pa ring maghanap ng ibang bagay upang mailigtas si Mulan. Sa sumunod na sandali ay bigla na lang naging ganito ang reaksyon ni Xin Lang sapagkat sa puntong ito, ay lumabas na si Master Wu Tuzi. Xin Lang bungad nito, congratulations, ang asawa nito ay ligtas na, siya ay nakahanap ng Marrow Cleansing Crystals. Sa puntong ito hindi lang sa iyon ay maa-awaken, iyon din ay isa sa ilalim sa complete transformation at magiging isang second generation bloodline mutant. Ang balitang ito ay nagdulot upang magliwanag si Xin Lang. Umano'y ang langit ay talagang nagpakita ng awa, ang kalangitan sa wakas, ay biniyayaan na rin ang kanyang precious Mulan. Mula nito raw ay maghintay lang sa kanya, ang husband nito ay paparating na upang iligtas ito. Napatanong kung ang lahat ba ng ito ay mga Marrow Cleansing Crystals, bakit ang mga ito ay parang mga medicinal pills, hindi raw ba't ang mga ito ay dapat na i-infuse ng direkta sa bone marrow. Sinabi ni Master Wu Tuzi na ang Marrow Cleansing Crystal ay nakasil sa loob ng pill. Sa ganitong paraan lang ito mape-preserve sa loob ng mahabang panahon kapag ginamit. Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng kaunting crack. Tumugon si Xin Lang na ngunit base sa itsura ng mga ito, mukhang ang mga ito ay hindi naman mga Marrow Cleansing Crystals. Sinabi ni Master Wu Tuzi na maging siya ay hindi rin sigurado din, ang dalawa raw bang narito ay hindi rin mga Marrow Cleansing Crystals din. Sabat ni Xin Lang, ang dalawang ito raw ba ay hindi na nito kakailanganin. Tumugon si Master Wu Tuzi na kapag siya ay nagre-research sa anumang bagay siya ay naglalagak ng great importance sa complete focus, kaya naman kung ang dalawang ito ay ibibigay nito sa kanya, ito ay magdudulot lang ng distraction sa kanyang atensyon at enerhiya. Ganito ang naging reaksyon ni Xin Lang sa kanyang narinig sapagkat ang pinag-uukulan ni Master Wu Tuzi sa kanyang research, which is yung mga high-class primitive Gu, ay nagkandamatay na dahil kay Xin Lang, kaya sa pagkakataong ito ang tinutukoy nito na pag-uukulan nito ng buong atensyon sa research, ay walang iba kundi siya mismo. Kung ganun Master, lahad niya, kung ganun siya raw ay mauuna ng bumalik. Gayunpaman sa hindi inaasahan, ay sinabi ni Master Wu Tuzi na siya ay sasama rito pabalik sa residence ng Marquis of Xuanwu. Pagtataka ni Xin Lang, ano ito ay hindi babalik sa Futu Mountain. Tumugon si Master Wu Tuzi na ang kanyang ama ay nabigo, subalit ito ay nagsucceed, kung kaya naman ang bagay na ito ay gusto niyang masaksihan gamit mismo ang kanyang sariling mga mata. Ang sinabing iyon ni Master Wu Tuzi ay agad na naintindihan ni Xin Lang sapagkat noon pa man ito ay nababalot na ng guilt sa naging pagkamatay ng kanyang ina sa ina nito na namatay dahil sa kanya, kung kaya naman sa pagkakataong ito ang gagawing pagligtas ni Xin Lang kay Mulan somehow para rito, ay isang form ng redemption. Iginugol nito ang kanyang buong buhay sa bloodline research, perhaps ay upang mapunan na rin ang regret na nasa kanyang puso. Besides, siya ay gusto rin itong pag-aralan. Alright Master, lahad ni Xin Lang, kung ganun ito raw ay welcome na welcome. Nagtanong ang headmaster kung talaga bang gusto nitong sumama. Si Master Wu Tuzi ay bumaling lang upang tumango, nagdulot upang maging speechless ang headmaster. Well, lahad niya, kung ganun, ito raw ay maaaring tumungo doon. Sa sumunod na panel ay narating na nila ang baybayin at dito, ay nagtanong si Xin Lang kung nasaan na yung barko. Tumugon si Grandmaster Li Chenkyo na iyon ay pag-aari ng South Sea Sword Sect at iyon ay kinuha na nila, ang iniwan lang para sa kanila ay isang maliit na bangka. Ganito ang naging reaksyon ni Xin Lang sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na ayaw ng South Sea Sword Sect na gamitin niya ang kanilang barko pauwi, o perhaps sinasadya ng mga itong mag-stall ng time, ayaw siyang pabalikan sa tamang oras nang simulan ay mamatay.
Napakalinaw na nagawa niya nang makuha ang mga Mero Cleansing Crystals yet dahil sa magiging delay na ito ang bagay sana na magsasucceed na ay mauuwi sa pagkawasak ang malas ng Yan Nanfei na ito patungo sa kanya, ay mukhang mas malalim pa kaysa sa iniisip niya. Si Master Wu Tuzi ay nagdash patungo sa barko nagpakilala bilang elder ng Wamohol ng Futo Mountain, hihiramin niya raw muna ang barko ng mga ito ngayon. Patawad tugon ng isang disipulo subalit ang kanilang sect master daw ay nagbigay na ng order ang barkong ito, ay magpa-participate sa pagmonitor sa nakapalibot na katubigan kaya ito ay hindi maaaring umalis. Muling sumigaw si Master Wu Tuzi nagpakilala bilang elder ng Futo Mountain sa parehong sandali, ay makikita ang paglapit ni Elder Kong. Inilahad na since ito ay narito na rin lang ito'y manatili na lang muna rito sa loob ng ilang araw, at tulungan ang headmaster sa pag-research sa ancient ruin na ito. Si Master Wu Tuzi ay bumaling naiinis na nagsabing si Xin lang ay tumulong sa kanila upang mabuksan ang entrance ng ancient ruin na kapagbigay ng great service ngunit ano sinasabi raw ba nito, na hindi nila maaaring magamit ang barko para sa kapakanan nito. Well tugon ni Elder kung talaga rong si Xin lang ay nakapagbigay ng great service subalit hindi raw ba't ito ay binigyan na ng reward hindi raw ba't ito ay binigyan na nito ng mga Mero Cleansing Crystals besides ito ay pinatawad na ng headmaster sa ginawa nitong pag-forge sa kanilang Futo Mountain token, kaya ano pa ba ang kailangan nito? Sumigaw si Master Wu Tuzi na siya ay tutungo sa headmaster ngayon din gayunpaman si Xin lang ay sumabat master iyon daw ay hindi na kailangan, sila ay sasakay na lang sa bangka. Ano baling ni Master Wu Tuzi ito raw ba ay nababaliw na ang lugar na ito ay libo-libong milya ang layo mula sa mainland tapos ano sila ay aasa lang sa maliit na bangkang ito isa pa, mayroong hindi tama sa daloy ng karagatan ngayon. Kapag ka sila ay umasa lang sa pagsagwan sino ba ang nakakaalam kung kailan sila makakarating sa puntong iyon, ay hindi na nila maaabutan pa si Jin Mulan. Moreover ang maliit na bangkang ito ay wala namang kakayahang maglakbay ng ganoon kalayo. Isang malaking alon lang ay sapat na upang ito'y mapataob. Gayunpaman sa kabila ng lahat ay nag-thumbs up lang si Xin lang master ito raw ay wag mag-alala, pakiusap ito ay magtiwala sa kanya. Thus dahil nga rito'y wala nang nagawa pa si Master Wu Tuzi kundi ang sundin ang gusto ni Xin lang at mula rito, sila ay nagsimula ng maglayag. Makikita ang pagdungaw ng tatlong mga disciples ng South Sea Sword Sect hahahatawa ng isa ang Xin lang na ito ay gustong umasa sa napakaliit na bangkang ito upang makauwi ano ito raw ba ay nananaginip pa rin dumugtong ang isa na isang malaking alon lang ay sapat na upang magkapira-piraso ang bangkang ito wag daw sabihin ng mga ito, na binabalak ng mga itong lumangoy pa uwi. Dumugtong ang isa pa na sa sandaling makalangoy si Xin lang pauwi tiyak na si Jin Mulan ay matagal na panahon ng patay at malamang, na ang aabutan na lang nito ay ang nagde-decompose na nung katawan. Patawad Xin lang lahad ni Master Wu Tuzi ang isang elder na tulad niya ay walang hawak na anumang otoridad, ni hindi niya kayang utusan ang South Sea Sword Sect. Well sambit naman ni Xin lang sa kanyang isip maaaring ang kanyang master raw ay mayroong hawak na mataas na posisyon subalit ito ay mag-isa lamang walang kapangyarihan o impluensya kaya talagang wala itong anumang magagawa, sadyang talagang ito'y hindi maikukumpara kay Elder Kong o kaya naman kay Yan Nanfei. Xin lang lahad naman ni Grandmaster Li Chen Qiusu lumalabas raw pala na ang hindi nito pag-practice ng martial arts ay ang siyang tamang choice para rito ito ay walang future doon kahit na gaano pa ka maging skilled ang mga taong tulad nila sa martial arts sila ay hamak lamang ng mga espada, ang pinaka nagmamatter ay ang siyang may hawak sa espada. Kung kaya naman Xin lang ito raw ay ang pinili niyang siyang hahawak sa espada, ipinagkakatiwala niya rito ang kanyang espada. Tumugon lang si Xin lang na ang oras ay halos paparating na kung kaya naman hindi na nila kailangan pang maghintay ng ganoon katagal wipe out niya ang Zoclan at wawasakin ang South Sea Sword Sect, bilang paghihiganti. Kagaya nung ginawa nilang pagdurog sa Zoclan noon papatayin niya ang lahat ng mga ito walang ititirang kahit na isa, sila'y walang ititirang kahit na isang hibla ng damo. Makalipas ang ilang oras mula doon ay halos 100 lina ang nasagwan nila sinabi ni Grandmaster Li Chenkyo na ang mga alon ay napakagaspang na ngayon hindi na nila makokontrol pa ang direksyon ng pagsagwan kapag ka ito ay nagpatuloy pa simulan subalit siya ay pinutol ni Xin lang ito raw ay wag mag-alala, dahil ang malaking barkong susando sa kanila ay paparating na. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay ganito ang naging reaksyon ni Grandmaster Li Chenkyo nang makita ang dambuhalang barko hindi raw ba't ito ay ang seafaring ship ng Shuangkong Temple.
Sa deck ng barko ay makikita ang isang matandang monk benefactors lahad niya. Ang kanilang templo raw ba ay magkakaroon ng karangalang may hatid ang mga ito. Sa sumunod na panel ay makikitang nakaakyat na sa barko ang tatlo. Ang matandang monk ay nagpakilala umano'y ang matandang monk na ito ay si Jimmy at ng Shuangkong Temple nagpapaabot ng paggalang sa tatlong benefactor. Tumugon ang tatlo na sila rin ay nagpapaabot ng paggalang sa master. Maraming salamat Elder Jimmy at lahad ni Shin lang tumugon ang matandang monk na ang pagligtas ng buhay ay mas meritorious pa kaysa sa pagtatayo ng 7 pagoda. Pakiusap ang mga ito raw ay sumunod sa kanya, at magkaroon ng vegetarian meal. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng cabin ng barko kung saan sa hapagkainan ay inilahad ni Elder Jimmy at na ang matandang monk na ito ay na-impress ng husto sa level ni Benefactor Shin sa larangan ng calculation at divination. Tumugon si Shin lang na iyon ay dahil sa siya ay nakatayo sa balikat ng mga giants. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Benefactor Shin lahad ni Elder Jimmy at sa totoo lang ang kanilang templo ay mayroong utang ritong malaking pabor. Tumugon si Shin lang na ito ay napaka-polite. Ang sekta ng mga ito ay tinatakan bilang heretical ng mga great powers. Ang lahat ay gustong patayin ang mga ito. Ganito ang naging reaksyon ni Grandmaster Li Chenkyo sa kanyang narinig. So ganoon pala sambit niya sa kanyang isip ang Shuangkong Temple na ito, ay talagang mayroong utang na malaking pabor kay Shin lang. Noon ay sino-suppress ng Great Tribulation Temple ang Tongtian Temple at Shuangkong Temple na umabot pa sa puntong ni hindi na nila maiangat pa ang kanilang mga ulo sadyang pagkatapos lang na mawasak ang Great Tribulation Temple, muli unti-unting na-recover ng Tongtian Temple at Shuangkong Temple ang kanilang vitality. Pinatay ni Shin lang si Sunan at tinagpas ang landas ng Great Tribulation Temple sa pag-expand pasilangan ang Heaven-Shaking Snow Road Formation na nilikha ni Shin lang sa Great Tribulation Palace ay nagdulot pa, upang tuluyang mag-shatter ang alamat ng Great Tribulation Temple. Benefactor Shin lahad ni Elder Jimmy at nagtanong kung papaano nito tinitingnan ang nangyari sa araw na ito. Tumugon si Shin lang na ang pagiging napakatalino, ay hindi necessarily isang magandang bagay. Sa araw na ito ay nilutas niya ang isang 1,000-year-old puzzle at binuksan ang entrance ng ancient ruins subalit nagdulot lang upang maging uneasy ang lahat, kalakip na ang Futu Mountain. Well, tugon ni Elder Jimmy at ang nature ng mga tao ay inherently evil at napakahirap na matranscend maging ang boundless Buddhist teachings nga, ay maaaring hindi sapat upang mailigtas ito. Kasabay ng pagtayo ay idinugtong na gayunpaman ang matandang monk na ito ay talagang namamangha sa divination at calculation skills ni Young Master Shin kung kaya naman kung convenient para rito, siya ay umaasang ito ay makakabisita sa kanilang templo bilang guest. Certainly lahad naman ni Shin lang kung ganun. Tugon ni Elder Jimmy at umano'y kung ganun hindi niya naiestorbuhin pa ang tatlong benefactors, ang mga ito raw ay maaari ng makapagpahinga. Sa sumunod na umaga ay ganito ang naging reaksyon ni Shin lang nang makita ang ilang barko, na pag-aari ng Zutian Pavilion at Tianya Haige. Master Jimmy at lahad ng isang elder mula sa Tianya Haige ito raw ba ay willing na samahan siya patungo sa kanilang Tianya Sea Pavilion bilang guest. Next time tugon lang ni Elder Jimmy et. Ang isang ito naman ay nagpakilala bilang Ling Humo ng Zutian Pavilion. Nagtanong, kung narito ba si Young Master Shin. Pakiusap bulong ni Shin lang kung maaari, gusto niya rong trouble ang master na sabihin sa taong iyon na siya ay wala rito. Junior Brother Ling Hu, tugon ni Elder Jimmy at umano'y pinapasabi ni Young Master Shin na siya ay wala rito, dahilan naman upang mapamura si Shin lang. Patawad Young Master Shin, baling niya subalit ang mga monk daw ay hindi nagsisinungaling. Ang monk na ito sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, talagang ito raw ay napaka-interesting. Ano sambit ni Ling Hu sa kanyang isip? Ito raw ba ay sampal sa pagmumukha ng kanyang sekta? Sabay lahad na originally binabalak niyang imbitahan si Young Master Shin na sumakay sa kanilang barko upang makipag-usap subalit since ito ay inconvenient para rito di bali na lang, siya ay nagpaalam. Sinabi ng Tianya Haige Elder na kung kailan convenient para kay Elder Jimmy at pakiusap ito raw ay bumisita sa kanilang pavilion on behalf sa Left Pavilion Master. Siya raw ay sincere na nagpapaabot ng imbitasyon kay Abbot Zengkong ng templo nito. Ang kanilang pavilion ay wawalisan ang kanilang mga courtyards at lilinisan ang mga kama, upang ang mga ito ay bigyan ng mainit na welcome. Tumugon si Elder Jimmy at naipapaabot niya ang mensahe, salamat sa imbitasyon. Mula doon ay umalis na ang mga barko ng Tianya Haige at Zutian Pavilion at dito, ay nagpasalamat ng marami si Shin lang kay Elder Jimmy et.
Sa kanyang isip ay inilahad na sa unang tingin ay mukhang si Master Jimmy ay nagkaroon ng pleasant na conversation sa mga tao ng Tianya Haige at Zutian Pavilion, subalit in reality, hindi ganoon ang kaso. Ang Zutian Pavilion ay nag-astang domineering nagbabalak na siya'y puwersahang i-detain para naman sa Tianya Haige o Tianya Sea upang ma-preserve ang kanilang sariling dignidad. Naturally ang mga iyon ay hindi mag-take ng initiative upang i-detain siya, subalit nakahandang makipag-cooperate sa Zutian Pavilion. Gayunpaman ang lahat ng iyon ay nagawang mapigilan ni Master Jimmy. Ang matigas na attitude ng Shuangkong Temple ay ang siyang nag-held back sa mga iyon. No need tugon ni Elder Jimmy, siya raw ay hindi na nito kailangan pang pasalamatan. Sa puntong ito ay narating na nila ang daungan ng Tiannan Province. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xin Lang na once na marating nila ang teritoryo ng Yu State, basically sila ay ligtas na. Kung ganun yung Master Xin lahad ni Elder Jimmy at kung ganun sila raw ay aalis na kung kailan convenient para rito, pakiusap ito'y bumisita na lang sa kanilang templo. Certainly Master, tugon ni Xin Lang, maraming salamat sa imbitasyon. Sa daan patungo sa Wubawei County ay tinanong ni Grandmaster Li Chenkyo si Xin Lang kung bakit hindi na lang nito tinulungan ang Shuangkong Temple sa pagbukas sa entrance ng Ancient Ruin, sa halip mas pinili nitong tulungan ang Futo Mountain. Tumugon si Xin Lang na una ngayon niya lang naramdaman ang goodwill ng Shuangkong Temple, pangalawa sa excavation na ito ng Ancient Ruin, ang Shuangkong Temple ay hamak lamang na outside observer. Ang unang nakadiskubre sa Ancient Ruin ay ang Tianya Haige, sinundan ng Futo Mountain, and then ng Zutian Pavilion. Ang right sa pag-exploit sa Ancient Ruin na ito ay tanging mahuhulog lamang sa mga kamay ng isa sa tatlong mga faction na iyon. Sa simula pa lang, ang Shuangkong Temple ay wala ng ano pa mang pag-asa. Pangatlo ang kanyang master ay nagmula sa Futo Mountain. Hasambit ni Master Wu Tuzi maging siya na isang elder ng Futo Mountain ay walang alam patungkol dito, yet ito sa kabilang banda, ay mukhang ito'y alam ng napakalinaw. Tumugon si Xin Lang na dahil sa Heishi Island pa lang, siya ay nakapag-isip na ng bawat posibleng paraan upang makagather ng impormasyon. Sinabi ni Grandmaster Li Chenkyo na ang Shuangkong Temple ay ilang daang taon nang nag-decline, subalit mahigit sa isang dekada na ang nakararaan ay pinromote ng mga iyon si Great Master Shi Kung sa posisyon na abot, at iyon ay ang siyang nag-lead sa Shuangkong Temple, pabalik sa ranks ng 6 na mga Transcendent Great Powers. So sambit ni Xin Lang, so ang Great Master Shi Kung daw pala na ito ay talagang napaka-impressive. Tinanong ang kanyang master kung iyon ba ay na-meet na nito, subalit tumugon lang si Master Wu Tuzi na talagang ito ay something, upang magtanong sa isang cosmic level shot-in. Well, sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, sabay tanong kay Grandmaster Li Chenkyo, kung kilala ba nito ang Great Master Shi Kung na iyon. Well, hindi ng personal, tugon ni Grandmaster Li Chenkyo, at sa katunayan, wala pang sino man ang nakakita na sa actual nung pagmumukha. Iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nang iimbita ang Tianya Haige, umaasa, na ang peerless expert na iyon ay mas maintindihan pa nila. Senior Sword King, lahad ni Xin Lang sa pagitan nito at ng kanyang master, sino ba ang mas malakas, hampalag ni Master Wu Tuzi. Senior Sword King, dugtong ni Xin Lang, ang martial arts na mayroon ito ay napaka-profound, ni ito pa nga ay mayroong napaka-imposing na titulo, which is ang Sword King, kung kaya, bakit napaka-mahiyain nito. Tumugon lang si Grandmaster Li Chenkyo na ang kanyang Grandmaster title at kahit na ang bansag na Sword King na ito, ay ibinigay lang sa kanya ng iba. Ang 6 Transcendent Great Powers ay nag-establish ng Council Committee, upang madetermina ang kota ng mga Grandmasters sa mundo. Ang Yu Kingdom ay mayroong 6 na mga Grandmasters, ang Chu Kingdom ay mayroon ding 6, habang ang Wu Kingdom naman, ay mayroong 5 Grandmasters. Nang hindi dumadaan sa conferment ng 6 na Transcendent Great Powers na ito, kahit na ang martial arts ng isa ay maabot na ang Grandmaster level, ito ay hindi pa rin matatawag na Grandmaster. Sa madaling salita, ang 6 na mga Transcendent Great Powers na ito ay ang siyang nagmumonopolyo sa karapatang magsalita para sa buong martial world. Para sa excavation na ito, lahad naman ni Xin Lang sa kanyang master para sa excavation na ito ng Ancient Ruin. Bakit walang mga tao mula sa Baiyujing? Nagtanong lang si Master Wu Tuzi kung hindi ba nito alam yung kasabihan. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Xin Lang, nagtanong kung ano iyon.
Thus ang kasabihan nga ay ihinayag na ni Master Wu Tuzi umano'y sa dako ng buong Eastern World kung saan walang nyebe ang Bai Yujing ay walang anumang kinalaman ang dako kung saan mayroong nyebe, iyon ay ang saklaw ng impluensya ng Bai Yujing. Hasambit ni Xin Lang sa kanyang isip so ang mga iyon daw pala ay ganoon ka-powerful sabay tanong sa kanyang master na sa 6 na transcendent great powers, ang Bai Yujing ba ang pinakamalakas? Well tugon ni Master Wu Tuzi actually hindi pa nila nalalabanan ang isa't isa noon kaya sino ba ang nakakaalam kung sino ang pinakamalakas subalit ang Bai Yujing, ay ang siyang pinakamisteryoso sa lahat. Sa sumunod na araw si Xin Lang at ang iba ay nagawa ng marating ang capital ng Tiannan Province, which is ang Tiannan City. Ang paningin ni Xin Lang ay natuon sa itaas ng wall inilahad na base sa timeline, ang 100,000 strong army ng Chen Kingdom ay dapat na nakapasok na sa teritoryo ng Nano Kingdom. Once na sumabog ang digmaan ang Tiannan Province ay magiging major rear base na ng Nano Kingdom, at ang Tiannan City ay ang siyang magiging pinakamalakas na fortress mula sa rear o likuran. Sa sandaling ito ang halos 150,000 na hukbo na nasa Nano Kingdom ay halos nasa ilalim na ng kontrol ng faction ng Crown Prince. Ang side ng Crown Prince ay napakadeterminadong makuha ang tagumpay at all cost, maging ang Zhou-clan ay kino-commit na rin ang kanilang buong lakas. Pagkatapos na marating ng tatlo ang sunod na relay station sila ay agad na nagpalit ng kabayo at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay bawat 100 li sila ay nagpapalit ng kabayo naglalakbay araw at gabi ng walang pahinga walang tulog walang tigil umaasang makakabalik sa Xuanwu City sa lalong madaling panahon, makabalik sa tamang oras.